Ako po ay na-bless kaninang umaga dahil si Marco Laguer ay nagsabi na siya'y pupunta at mag-a-attend sa aming morning devotion dahil hindi daw siya makakapag-attend sa worship. So akala ko naman may ibang pinuntahan at naghatid ng order ng halo-halo. Hindi, pastor, gusto ko lang talagang mag-join sa devotion. At nag-abot ng token of gift, love gift, just to come by. Pwede namang hindi na, di ba? So I was so blessed sa kanyang effort na ginawa kanina. At dun sa kanyang inabot, alam naman siguro, Jong, ako isa tao tumitingin. Di ba? Kung ano yung taong nasa pera. Joke lang. So I was so touched not because of the gift, but because of the effort of dropping by all the way from Imos just to attend the morning devotion dahil hindi siya makakapag-worship kasi meron siyang gig, no, na timing po sa oras na to. Okay? So, amen! Ito po ay continuation ng topic po natin na sinimulan. Pero medyo iba po ang mga emphasis habang lumilipas ang Sunday, katulad po ngayon, halos meron, pero maganda po ang aking bibigyan din ngayon. Ito po ay patungkol sa sinimulan kong topic last time, pero ngayon po in particular, last time kasi ano yung pinaka-main text ko last time? Huwag ko kayo maglala kung di nyo masasagutan. Ano? Anong verse? Uy, ang galing, John 3:16. May kape ka ba dyan? Pakibigyan mo ng kape naman, oh. Nakasagot eh. So, alam tayong jacket kasi. Kape na lang. So, John 3:16, doon natin hinugot ang ating topic last time. Pero ngayon gusto ko mag-focus po doon sa Genesis 22. Pag sinabing Genesis 22, alam niyo na yung kwento niyan, Cora. Pag sinabing Genesis 22, ito yung kwento nung inialay ni Abraham si Esau. Isaac pala, nakikinig ka talaga, nakakatuwa ka naman. Okay. So, inialay niya si Isaac. Amen? So, tingnan po natin, I have 3 points to say, no? Pero ang pinaka-focus ko po yung pangatlong point. Number 1, the instruction, ang theme po natin, the theme is, asan dito ang aking mga preachers? Theme, magkatabi yung mga preacher ko, Okay? The demand of God for an offering for worship. The demand of God for offering in worship. So, nakita po natin dito sa verse 1, sa instruction, tingnan po natin ang instruction po ng God. Tingnan po natin. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said, anong sabi? Abraham, and he said, behold, here I am, andito ako. So there was a moment in time that God appeared to Abraham after so many years of silence, no communication, and God appeared. And then in verse 2, the instruction, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering, and upon one of the mountains which I will tell thee of. So ano po yung instruction? Point number 1, the instruction for the demand. This is about the demand. God's demand for an offering. Okay? An offering for worship. So lahat po tayo dito ay sumasamba sa Diyos at dapat po natin itong maintindihan. No? Verse 2, verse 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Balik po natin sa verse 2. Point number 1, the instruction.
the instruction of the demand. So, demand. Okay? Number 2, makita po natin, the item for the demand of offering. Ano yung dinidemand ng Panginoon para ialay sa Kanya? Take note of that, napakahalaga. Okay? Point number 3, the intention of God for the demand. Anong intention ng Panginoon? Bakit siya nag-demand ng ganito para sa offering ng worship? Okay? Ano yung number 1? The instruction. Number 2, the item. Number 3, the intention. All about the demand. It's about the demand for an offering. The instruction. Ano yung demand? Ano yung instruction? Anong instruction? Ibigay mo ang iyong hindi lang anak, whom thou lovest, lovest thine only. Okay? Makita natin? And get thee into the land of Moriah. Meron po ditong, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Yung instruction, ibigay mo yung yung anak, sa isang, dalhin mo siya sa bundok. No? Bakit sa Mount Moriah? Hindi sa Mount Apo. Mount Moriah is a very significant place in the coming days. Yun po yung magiging Jerusalem, kung saan po magkakaroon ng activity, doon po ipapanganak si Jesus Christ, doon po itatayo ang temple, doon po iaalay si Christ para mamatay sa cross. Mount Moriah is Jerusalem in the present day. Wow. No? So let us see the instruction. Makita natin, matapos may bigay sa kanyang instruction, okay? Tingnan po natin yung kanyang response sa instruction in verse 2. Verse 2 na ba ito? Yeah, verse 3 pala, I'm sorry. So, tingnan po natin ang kanyang response do sa instruction. Number 1, kinaumagahan, siya'y gumising kaagad, early in the morning. No? And Abraham rose up early in the morning. Anong gagawin niya? Sasamba sa Diyos, pupunta siya sa Mount Moriah. Ilang araw ang travel dito? Alam niyo ba kung ilang araw siya naglakad? Hindi po nakalagay dyan. I think in verse 4. Wala, mamaya. Nandito pala, 3rd day. So 3 days worship. Kayo, ilang araw po kayo naglakbay papunta rito? Maaga pa lang. Number 1, yung demand, urgent, hindi pinoprocrastinate, hindi dinidelay. When God demands, you have no option to delay the demand. Because God is the one giving you the instruction. God is the one giving you the command. And the command must be responded, must be obeyed at once. Number 1. There was no arguing. Lord naman, bakit naman kukunin mo ito? Binigay mo sa akin ito, tapos babawiin mo pala. Ano ka bang klaseng Lord? No arguing. Lord, pwede bang yung mga ginto ko na lang, wag na ito kaya sa isa anak ko, mahal ko ito eh. Huwag mo naman kunin ito. No bargaining. O kaya Lord, ba't hindi si Sarah lang ang kunin mo? Mas magaan sa akin eh. Kasi may spare naman, andyan naman si Hagar. Mas younger. So no bargaining. No arguing. No procrastination. No delay. Those 4 important things when God gives an instruction. He rose up early in the morning. Baka po meron dito na may mga utos ng Diyos na inyong dinidelay-delay. So agad po siyang kumilos at naglakbay. Point number 2. Gusto ko po lamang bigay sa inyo ang instruction. Okay? Ano yung item sa instruction? Point number 2. Anong iaalay? Okay. Sino si Isaac? The only son. The firstborn. Doon nakasalalay ang maraming lahing pinangako sa kanya ng Diyos. Doon nakasalalay tapos kukunin ng Panginoon.
Para nakakalito. Lord, binigay mo, kukunin mo. Paano yung lahi ko? Alam mo naman si Sarah, hindi na kaya mag-second chance. Yun yung firstborn na ito, pahirapan pa. Tagal bago natupad. Alam niyo po ba kung gano'ng katagal natupad ang pangakong to? It took 25 years of waiting. The promise was given at the age of 75 when Abraham was 75. And the Lord fulfilled it after 25 years. Wow. Sabihin ko sa inyo, have your eyes on me. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin na kanyang dinidemand as an offering is not for negotiation. There is non-negotiable. Pag sinabi ng Panginoon na yung anak mo, I will not settle for anything less than that. I want your son whom you love so much. You cannot argue with that. And you will know later why in my third point. Okay? His son Isaac is the representation of everything about Abraham, of everything. The aspirations, the dreams of having children multiplied, as many as the sand of the shores, as the stars of the sky, all the dreams, all the possessions, and everything about Abraham's possession, and everything is being represented by the son, and that son is what God wants from him. Amen? So yun po yung item na hinihingi ng Panginoon sa atin. Point number 3. Uy, ang bilis ng message ni Pastor. Point number 3 na. Kala nyo lang. 4 points yan eh. Ano yung intention sa demand? Bakit si Lord nag-demand ng ganun? Number 1. Okay. Number 1. Ang ganda ng mga message ng songs about love. A proof of love. The intention of God is, I want you to prove your love for me. Kaya mong ibigay yan, whom you love so much. Kaya mong bitawan yan, kaya mong, okay lang sana kung iahagis doon sa bundok kay Lord, iyon na to! Hindi eh, siya mismo ang papatay eh. He will be the one who will slay His Son in front of God in worship. Pwede bang iba na lang pumatay sa anak ko, huwag na ako. Ang hirap naman ng pinagagawa mo, Lord eh. So kaya po yun ay madaling intindihin because ulitin ko, during those days, it was a practice in the neighboring nations. So gusto ipakita ng Panginoon sa neighboring nations, I have this Abraham who is my worshiper, who is my friend, who can also do the same thing that you guys are practicing around. Here is a son, here is a son whose loyalty, whose love for me is also superior. Kaya po madaling maintindihan kasi meron pong common practice ng tinatawag na child sacrifice during those days. Kaya hindi po siya weird during those days. Pero ngayon, pag may nagpakita sa iyong Diyos, ako ang Panginoon. Hoy, Joy, akin na si Aya, ialay mo sa akin, napatayin mo yan. Hindi na Diyos yun. Ha? Noon yun po pwede. Ha? Diablo na yun. Ha? So it's start to understand, di ba? It will be commanded to you by God during these days. Rafi, Jack, offer your daughter to me. Di ba? Kasi ayoko na sumamba dyan. Bahala na kayo dyan. Di ba? So hindi mo yung kayang ilagay sa isip mo. But during those days, it was acceptable. Okay. Pero ganito, ang hinihingi ng Panginoon sa iyo ay ang pinakamahalaga sa buhay mo na dapat walang ahad lang sa iyo dahil ang hinihingi ng Panginoon, His Son was already a subject of idolatry. Alam niyo po ba yun? His son Isaac is becoming an hindrance, an obstacle between the relationship of God and Abraham. Ano nyo? Idolatry is not just by having idols in your home, in your altar. Just that idolatry is you're putting something in between you and God. Something that you're making a reason for me why I cannot do the will of the Lord in my life.
Something that is hindering me why I cannot commit my life to God. That is idolatry. And Isaac became an idol to Abraham. There was a silence when Isaac was born to Abraham, there was a silence between God. Because Abraham was so enjoying so much the son and forgetting the giver of the son, the Lord. Alam mo, Jong, alam mo si Jong, very promising na magiging multimillionaire. Amen? Sa tulong ng kanyang butihing may bahay. Ayos ba dyan? Nakakapagtaking taong to, natanggal sa trabaho, nakapagpatay ng bahay, gumanda, at nagkakotse pa. Okay pa lang matanggal sa trabaho yan, oh. Amen. Pero ingat ka sa pagyaman mo, ha? Baka maging idol yung kayamanan natin dyan. Di ba? Baka yung kotse mo, kung saan ka nakakarating, hindi ka na makarating din eh. Eh, mali na yun. Mag-iingat kayong humingi ng mga great and mighty things sa Panginoon, baka maging idol yan. And the Lord stepped into the picture. I want that son. I want nothing between us, Abraham. Amen? The intention is one. And the third point, it is a proof of love. Isaac, instead of an idol, became the monument of Abraham's love for God because he was able to give up his son just for the sake of love for God. He was a proof of love. Meron ba kayong mga proof of love kay God na inyong give up? Pag meron mga bagay na naghihinder sa inyo, pag give up mo yan, gagamitin mo siyang, that item, that cellphone, is my monument of my love for God because I was able to give it up. Yung pagkain ko ng bawal. Hello? Ang iba, chichirya lang. Ang hirap i-give up eh. God o chichirya? Cellphone o chichirya? Ay, kumakain ka ng chichirya na? Biscuits. Sorry ha. Si pastor naman napansin pa. Biscuits naman. Di ba? A proof of love. Ngayon, hindi ba kayo nagtataka bakit nagawa ni Abraham i-give up ang kanyang son as a proof of love? But why? For the sake, what's love really? For the sake of love, ihalay ko yung anak ko because I love you. I love you more than my son. What's Abraham was trying to say about love? You are more important to me. Your pleasure is more important to me. Though I am having my pleasure here, out of my son, I'm so pleased about my son, but it's not about me, it's about you. So I'm willing to offer this to you for your pleasure. To love is to please the one you love. More than you please yourself. Yung sarap kasi, hindi ko maiwasan yung soft drinks, pastor eh. Ha! Soft drinks lang yan eh! Bisyo. Ano meron ka? Hindi mo kaya ibigay sa Panginoon yung bisyo mo. Eh di lalo na kung pera. Ang pinaalay ng Panginoon sa mayaman in Matthew 19:21, you want me? You want to have eternal life? Come on, sell all your possessions. Give everything you've got to the poor and follow me. And then verse 22, it says that he turned away from God, sorrowing. Okay? Alam niyo ba kung bakit nagawa ni Abraham yan? There are two foundations about love. Sabi ng 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. I have a question. Janet. Pwede bang umibig ang tao sa Diyos na hindi mo na siya iibigin ng Diyos? Joy. So maliwanag.
Ang tanong, pwede bang umibig ang tao sa Diyos na hindi mo na siya iibigin ng Diyos? Ha? EJ, naiintindihan mo? Ha? So walang tao na makapagbibigay ng pag-ibig na hinahanap ng Diyos kung hindi mo na siyang tumanggap ng pag-ibig na yan. Kaya ang pag-ibig natin sa Diyos ay ang pag-ibig niya na binigay sa atin, ibabalik mo lang. At kung hindi ang pag-ibig na yan na binigay ng Diyos ang ibabalik mo sa Kanya, hindi tatanggapin ng Diyos ang pag-ibig na yan. Dahil ang pag-ibig mong galing sa laman, hindi kayang tanggapin ng Panginoon yan. Kaya ang pagsamba sa Diyos ay ang pag-aalay ng ating buhay dahil yun din ang Kanyang ginawa sa atin. Liwanag po ba, mga kapatid? We cannot give anything back to God. Di ba? Until we became a recipient first of that something. Pastor, binigay niya ang kanyang anak. Binigyan. Kaya naibigay ang kanyang anak kasi may ibinigay ang Lord sa kanya. Binigay nga eh. Hindi naman nanghihingi ang Panginoon sa iyo nang hindi niya binigay. Tama. So nandun ang ikaisipan, Lord, this is your son. This son is yours. Not mine. I give it back to you. Problema kasi sa atin, nagkakanta ng string attached eh. Kaya mahirap tayong magbigay. Yung perang tinatanggap po, di naman sa iyo yan eh. Kaya hirap ka magbigay ng ikapo, hirap ka magbigay ng offering, ng first fruit, di ka makapagbigay, hirap tayo. Di ba? Kasi hindi natin naintindihan na lahat palang meron tayo galing sa Diyos. At alam niyo po ba ang foundation ng Panginoon? Ha? Ang foundation ni Abraham, back in Genesis 15:1. Tingnan po natin, Genesis 15:1. There was first an impartation of God upon Abraham. Impartation. After these things, matapos i-rescue ni Abraham si Lot, no, sabi ng mga kings na kanyang tinulungan sa Sodom and Gomorrah, sabi niya, bibigyan ka namin ng reward. Sabi ni Abraham, wag. Isoli niyo lang yung mga ginastos ko. Baka mamaya, yumaman ako, sabihin niyo, pinayaman niyo ako eh. That's in chapter 14. Pagdating sa verse 15, sabi ng Panginoon, after these things, the word of the Lord came. Verse 1 muna. Verse 1. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision. Nagpakita ang Diyos sa kanya. Kasi natouch si Lord sa kanyang ginawa eh. Hindi niya tinanggap yung suhol ng mga tao, ng mga kings. At ang sabi niya, baka mamaya, yumaman ako, sabihin niyo, kayo nagpayaman sa akin eh. Ayaw kong inang isipin niyo. Sabi ng Panginoon, oh, grabe ka talaga, Abraham. Verse 1 muna tayo, yeah, verse 1. Genesis 15:1. Naglag? Naglag? Baka naman ikaw, naglalag. Okay, anong sabi doon ng Panginoon sa verse 1 kanina? Natatandaan niyo ba? Verse 1, sino nakakatanda? Sa tuwa ng Panginoon kay Abraham, anong ginawa ng Panginoon? Sa tuwa nga ng Panginoon kay Abraham, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Wow. Ang ganda ng lesson na kaya to. Nabanggit ko na katanong una. Ayan, ando kanina. Oh, ayan. Oh. Sige, basahin nyo. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, fear not. Abraham, I am thy shield. Ako ang pananggalang mo. Huwag kang matakot, baka balikan kanila. Baka magkaroon ng revenge. Ako ang shield mo. At salamat, hindi mo tinanggap ang kayamanang binibigay sa ng mga haring yan. Sabi ng Panginoon, I am giving myself to you as a reward. I am your reward from now on. I am yours. The creator of the heaven and the earth, the owner and the possessor of heaven and earth, is now the reward of Abraham. There was an impartation of God upon Abraham. That's why David said, the Lord is my portion forever. Binigay ng Panginoon ang kanyang sarili. Hindi lamang siya binigyan ng ginto, ng maraming tupa, ng maraming baka, ng maraming kahayupan. Ang binigay sa kanya ng Panginoon kanyang sarili.
Alam niyo ba na ang Panginoon nasa atin? Alam niyo ba kung ano meron kayo? I am thy great and exceeding reward. Ako yung reward mo! Now, if you have God, what more do you need in this life? Nothing. I have everything in God. That verse is exceedingly great than winning the lotto 1,000,000 times. That verse is greater than achieving all your dreams in this life because God made Himself already your reward. Amen? Kaya nung hinihingi ng Panginoon ng kanyang anak, akin na yan. Nagawa niya yun, hindi siya nag-struggle, walang argument ha. Walang bargaining ha. The Lord has already imparted. Abraham was coming from a prosperity mindset. Tandaan niyo yung prosperity mindset? Kaya tayo nagbibigay, hindi dahil tayo para magkaroon, bagamat nakalagay sa Bible. Kaya tayo nagbibigay, coming from the spirit of being prosperous. Because God Himself is in us. He already gave Himself for us so that we can freely give. Because we have freely received God, we can freely give. And we are not to withhold anything to God because He Himself gave everything to us. Naiintindihan po ba natin yun, mga kapatid? So, the purpose of God in the demand of offering His Son is to prove to God, okay, is to prove about the love for God. Giving your life to God, nothing less, is the only proof that you love God. Nothing less, nothing more than that. Okay? That's a proof of love. The definition of love is that Abraham offered his son. The definition of love given by God is that the Father gave His only begotten Son. There is no other definition of love. If you want to define love to God, define it by offering your life, your everything to God. If not, there is no proof of love to God. Kaya kung pupunta kayo dito to worship God, ang tanong, naialay nyo ba ang buhay nyo kay God? Another point, this is a portrait of worship. Okay? Walang tatanggapin ng Panginoon para sa pagsamba na hindi ang pag-aalay ng ating buhay kay Lord. Kaya dapat lamang na kapag ikaw ay naging tagasamba ng Panginoon, lagi nakasuko ang buhay mo sa Kanya and everything about you. Na wala kang bagay na iniingatan sa puso mo na hindi mo kayang ialay sa Diyos kasi lahat nakaalay na. Hello? Romans 12:1, please. Basahin po natin sabay-sabay. I beseech, sa Tagalog pinamamanhik. That is, beseeching, it means persuasion. It means a strong persuasion. Ipinamamanhik ko sa inyo. Yan. Mga kapatid, dahil sa maraming habag ng Diyos, ialay nyo ang inyong buhay bilang alay na buhay. Kabaliktaran sa lumang tipan ng inialay ay handog na patay, pinapatay sa harapan ng Diyos. Tayo hindi. Living sacrifice, holy, acceptable unto God. Dalawang ibig sabihin ng holy. W-H-O-L-L-Y, holy. Buo. Holy, separated from the world, from sin. Ayaw ng Lord na aaday ka sa Kanya ng buhay mo. May nakakapit na kasalanan sa iyo. May mga bagay na hindi mo ginigib up sa buhay mo. Anong sabi doon? Which is your reasonable
Yung pong word na service, yan po sa Greek word I worship, ang ibig sabihin. Okay, ulitin po natin. May I have your attention now? Yung pag-aalay ng ating buhay sa Diyos ng buo, yun lamang yung karapat-dapat na pagsamba. The most reasonable, the very reasonable worship is to offer your life to God. If not your total life to God, holy and acceptable, there is no reasonable worship. Worship becomes reasonable only and only if we are totally surrendering life to God. So, bago po ako magpatuloy sa next point, atin po bang naisuko na ang buhay natin ng buo sa Diyos? Nang atin pong pagpunta dito ay hindi po lamang para tayo ay umawit, kundi merong tunay na diwa ng pagsamba, dahil ang tunay na diwa ng pagsamba ay hindi ho lamang ang pag-awit, hindi ho lamang ang pagpunta rito at paglalagay po ng mga offering. So yung pong lahat ng mga bagay na yan ay katanggap-tanggap lamang sa Diyos, kaya po yung nanggagaling sa buhay na naialay sa Diyos. Amen? So anong point number 1? Is a proof of love. Point number 2, a portrait of worship. Okay? Point number 3. This is a pattern setting. Nagsiset ang Panginoon ng pattern kay Abraham. Kasi kung nakita po natin, this is a pattern. Ang hinihingi ng Panginoon ay firstborn son. Okay? Ang inialay po ng Ama sa atin sa pattern is firstborn son, Jesus Christ. So, tingnan po natin yung si Jesus Christ kung sino siya as a pattern. Okay? Colossians 1, verse 15. Jesus Christ is the invisible image. The image of the invisible God, the firstborn of every creature. Siya po yung firstborn. Not just firstborn son, but the firstborn of every creature. Before anything else was created, Jesus Christ was created first by God out of Him in eternity past. That's why God and Jesus Christ are one, coming from Him, the firstborn of every creature. You see the pattern? Inialay niya ang kanyang firstborn son, the firstborn of every creature sa atin. Yan po ay pattern na pinakita po natin sa lumang tipan because Isaac was the firstborn son. Okay? Point number 3 is a pattern setting. Okay? The pattern is being set by God through Abraham's offering of the son. That what God likes is the firstborn, the representation of everything. The most important thing in the heart of God is His son, and He offered it for us, or Him for us. Kaya nung dumating ang batas, tingnan po natin ang pattern. Okay? Do iba ng reason, pero ito po yung pattern. In Exodus chapter 13, verse 11 to 13, tingnan po natin. Exodus. It shall be, when the Lord shall bring thee into the land of the Canaanites, yun po yung Israel, and He swear unto thee and to thy fathers, and shall give it thee, what? Verse 12. That thou shalt set apart unto the Lord all that openeth the matrix, and every firstling that cometh of a beast which thou hast, males shall be the Lord, yung firstborn. Firstborn po ng lahat ng bagay. Tingnan po natin sa verse 13. And every firstling of an ass, thou shalt redeem with a lamb. Hindi ko na papapaliwanag yan. And if thou wilt redeem it, then thou shalt break his neck. And all the firstborn of man among thy children shalt thou redeem. No? So ang pinupuntahan po ng Panginoon lahat ng firstborn sa Kanya. Okay? Oh, Ezekiel 44 verse 30. Ezekiel 44:30. Ezekiel. Basahin po natin, sabay-sabay, please. And the first of all, the first fruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations, yung pag-aalay, shall be the priest. Idadalhin sa priest. Ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessings to rest in thine house. Okay? Exodus 23 verse 19, tingnan po natin ang pattern. Exodus 23:19. The first of the first fruits of thy land shalt thou bring into the house of the Lord thy God. Thou shalt not see it a kid in his mother's milk. So yung pong first fruit, after po talagang Panginoon dyan, the firstborn son. Okay? So God is setting a pattern. Okay, gusto ko pong sabihin sa inyo ang pattern na ito. Gusto ng Panginoon yung kanyang first.
Okay? Yun po yung acceptable lang sa Lord. Tingnan po natin Genesis 4:4. Bakit tinanggap ng Panginoon ang handog ni Abel at hindi kay Cain? Okay. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and together, the Lord had respect unto Abel and to his offering. Hindi lamang po yung offering ang tinanggap, pati si Abel tinanggap ng Panginoon. Bakit? Anong kanyang binigay? First fruit. Firstborn son. It is a pattern. Okay. May sasabihin ako sa inyo. Pag nakakita po kayo ng first fruit sa Bible, the firstborn son, yan po ay related din po sa Garden of Eden. Yung pong prutas na kauna-unahang prutas na pinagbabawal ng Panginoong kainin, representing the first fruit. Na ang ibig sabihin ng Panginoon, that's mine, it belongs to me. Doon po nanggaling ang idea ng tithes. Kaya po si Abraham in chapter 14 of Genesis, naghandog po siya ng tithe. Sabi ng Panginoon, don't touch that, that belongs to me. And it is a symbol of our continuous covenant with each other. That I am your God, okay? And that you're my people. Let that not fruit remain and don't touch that because that is the Lord's portion. You will respect the covenant and the relationship of love as long as that is not touched. Once you touch that, the covenant will be broken. The reason why he was driven away from the garden because they were able to touch the first fruit and the tithes which belongs to the Lord. Kaya po pagdating po doon po sa Malakay, ang tawag po sa hindi pagbibigay ng tithes ay pagnanakaw. Dahil that belongs to the Lord. So sa Bible po makita natin ang pattern ng touch not. No? Ang Israel is a nation that is not to be touched. Okay? Firstborn ng Panginoon ng Israel. Okay? Yan ang tawag doon. The nation that God first formed in all of the nations. No? So yun ang kanyang first nation na tinatawag. So those who will touch Israel, God will touch. Those who will bless Israel, God will bless. Okay, that nation belongs to God. Bago pa ang Pilipinas, naging kay Lord. Di ba? So pagdating po sa Israel, meron po mga taong don't touch. Yun po yung mga prophet, priest, and king. You don't touch them, that belongs to God. The moment you touch the anointed of God, you are touching God. In the New Testament, just the same. Sabi ng Panginoon kay Saul, bakit mo pinipersecute ang aking church? Di ba? So pag pinipersecute mo yung church ng Panginoon, sinong pinipersecute mo? Si Lord. You are kicking against the pricks. Ginagalaw mo ang mga tao ko, ang ginagalaw mo ako. The same thing sa loob ng church, ang mga pastor, don't touch. Oo, nagkakamali kami, hindi kami banal. May mga pagkukulang kami, but don't you ever touch the anointed of God. Hindi po ako ang may sabi noon. Yan po yung principle ng Bible. The pattern is being set by God. Don't touch, no? The firstborn. Don't touch. Pagdating sa pera, kaya ang hinihingi ng Panginoon sa mayaman, give me all your riches representing everything about you. Di ba? Kung ang pera mo hindi mo kayang ibigay sa akin ng commitment, how much more your life? Kaya pag ibinigay mo ng buong buhay mo, wala nang mahirap ibigay sa iyo sa Lord. Wala ka nang mahirap ibigay kay Lord kasi binigay mo na yung lahat eh. Amen? So, Abraham was coming from a heart that is a prosperous heart, kaya hindi problema sa kanya ang giving. Okay? Hindi siya galing sa spirit of poverty. Ano nga yung spirit of poverty? CIA? Covetous? Di ba? Pinag-iimbutan ng hindi sa kanya. Hindi sa iyo, huwag mong pag-imbutan. Pangalawa, may insecurity. Pagka ako nagbibigay sa church, baka mawalan kami. Di ba? Pangatlo, anxiety. No? May insecurity, may anxiety, takot sa future na mawalan. Di ba? Tatanda ako, magpapa-hospital ako, baka wala akong pera, mag-iipon na lang ako. Meron pong isang tao na ayaw mag-giving sa church, lagi nag-iipon. Di ba? Ang tawag po sa church na yung mayaman pero hindi nagbibigay. May mga gawain sa church, hindi nag-offering. One time nagkasakit, ubos ang lahat ng offering, ubos ang lahat ng inipon sa bangko, wipe out. Nagbenta pa ng mga property, isang sakit lang. Kinuha ng sakit. Okay? So God is setting a pattern. Okay? Okay, finally, the fourth reason. Ano yung intention? Number 1, a proof of love. The portrait of worship. No giving of everything. No worship. Okay? Pangatlo, pattern setting. Pang-apat,
Ano yung intention ng Panginoon? The promise for the demand. There is a promise. Once you offer that to me, what is the promise? Alam niyo yung promise ng Panginoon? Verse 16. Tingnan natin ha. Genesis 22:16. Genesis 22:16. Basahin po natin. Ito yung promise ng Panginoon. And said, by myself have I sworn. Nangangako ko, sumusumpa ako sa pamamagitan ng sarili ko, kasi wala siyang pwedeng pagsumpaan, dahil hindi mo pinagkait ang iyong anak, your only son. You honored me more than your son. You honored me more than yourself. You withheld nothing. Okay? You withheld nothing. You gave all to me. Wow, I'm so pleased, sabi ng Panginoon. Kaya ako ay sumusumpa sa pamamagitan ng sarili ko. In verse 17. Verse 17. That in blessing, I will bless thee. This is the principle of multiplication. Pag binigay mo ang firstborn, pag binigay mo ang lahat sa Panginoon, doon ka lang magkakaroon ng multiplication and true prosperity. And in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of heaven. Okay? And as the sand which is upon the seashores, and thy seed shall possess the gates of his enemies. Tingnan niyo po, shall possess the gates of enemies. Ang magiging kalaban nyo, kalaban ko, sabi ng Panginoon. Okay? So, tingnan po natin ang kanyang pangako sa Exodus 23:19. Balikan natin. Sa pagbibigay ng first fruit, anong pangako ng Panginoon? The first of the first fruits of thy land shalt thou bring into the house of the Lord. Thou shalt not. Okay, verse 20. And then I promise that I will send my angel before thee to keep thee in the way. Sasamahan ka ng aking anghel. And then in verse 21. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. Verse 22. Eto na po. But if thou shalt indeed obey my voice in offering the first fruit, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies. So nakita niyo po yung pattern. Sabi kay Abraham, dahil inialay mo ang iyong first fruit sa akin, ang firstborn son, wala kang pinagkait sa akin, your enemy will also be my enemy. Until today, the enemy of Israel is the enemy of God. Your enemy is the enemy of God. Nothing shall prosper against you. No weapon that is formed against you shall prosper. For honoring God by offering Him the firstborn. Amen? Okay, finally, tinan po natin ang pattern. The pattern of blessing. Tinan po natin, ha? Ang tawag kay Christ ay firstborn son. Okay? Romans 8:29, pakitignan po natin. Basahin po, sabay-sabay. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Inialay niya ang kanyang firstborn upang dumami ang kanyang mga anak. Kaya tayo sumampalataya sa Panginoong lahat, tayo po yung resulta ng pag-aalay ng Ama ng kanyang firstborn son. Okay? Colossians 1:18. Colossians 1:18, the pattern. And He is the head of the body, the church. Who is that? No, babasahin mo naman. He is the head of the body, the church. The head of the body. The body is the church. Sinong head ng body? Si Jesus Christ. Who is the beginning? What's next? The firstborn from the dead. Siya ang unang nabuhay, nagtagumpay mula sa kamatayan, at nagsisunod. Sino? Isa ako. Ikaw? Kasama ka ba doon? Amen. Nauna siyang nabuhay na maguli, upang ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay mga buhay na maguli. Kaya tayo po ay nabuhay na maguli. Patay sa kasalanan, tayo po ay resurrected already. And He is the firstborn from the dead, the pattern. Kaya dumami po tayo. Si Abraham, pinakita na ang pattern. Inialay niya ang kanyang anak. Inialay niya ang kanyang buhay.
Dumami ang kanyang lahi. Pinagpala ng Lord si Abraham in all things. Do you want multiplication? Do you want prosperity? Do the pattern. Ialay mo ang buhay mo sa Diyos. Touch not the first fruit. Touch not the tithing. Touch not the first fruit. Obey God. Obey His voice. Honor Him with the first fruit. Amen? Okay. 2 verses I will give you, then I will end. Proverbs 3:9 and 10. Ito, kinukote ito. Si Tikboy, madalas mag-quote ito. Memorize si Tikboy ito eh. Alam mo yung Proverbs 3:9, Tikboy, di ba? Pikit mo nga yung mata mo, tapos i-quote mo, dali. Pakita mo sa kanilang alam mo. Ay, mahihain talaga si Tikboy eh. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. In verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine, prosperity and blessing. Amen? So, biblical po ito. And then, final verse. The final verse in the New Testament. Romans 11:16. Tagalog. Pwedeng Tagalog, itagalog mo nga. Romans 11:16. Sinabi ko Deuteronomy? Ha? Romans. Are you here? No, joke lang. Hindi ka in love, di ba? Kay Lord lang. Amen. Kung ang pangunahing bunga ay banal, first fruit, pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. This is my final verse. Ang kaibahan po ng first fruit at saka ng tithes, ang first fruit na sinasabi ng Panginoon, wala pa ang maraming pagpapala, inunahan mo na siyang ibigay ang first fruit mo. Nako nyo? Ang tithes, tinanggap mo na, kaya magbibigay ka. Tumanggap ka, may 10% ibibigay mo. Yun po yung kaibahan po noon. Pero parehong first fruit po yun. Kung titingnan po natin. Parehong touch not ang ibig sabihin po noon. Okay. Kung ang pangunahing bunga ay banal, yung unang bunga ng ani mo ay inialay mo sa Diyos kasi holy unto the Lord yan eh. Ang lahat ng bagay na darating sa iyo ay banal din. Kung ano ang ugat, siya ang puno. Okay? Pag nasira ang ugat, sira ang puno. Kapag hindi nauna ang Lord, yung susunod hindi na siya mauuna, hindi na siya banal. Hindi na siya para sa Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, huwag i-touch ang touch not. For the Lord is for the Lord. Okay. Ito po yung principle niyan. Dito sa church na ito, ang touch not ay ang pastor. Gustong-gustong sirain ng diablo ang pastor, para pag nasira ang pastor, ano mangyayari sa atin? Ha? Usong-uso po sa mga churches, ang pastor nagkakasala. Marami po yung nangyayaring ganyan. Marami po ang tumatalikod sa gawain ng Panginoon kasi sa tao sila tumitingin, wala tayong magagawa. Ang pastor nga namin ganun kami pa kaya? Tsaka bakit ganyan? Parang nagtiwala ako sa kanila pero betrayed kami eh. Ayaw ko na mag-church, ayaw ko na ngayon magtiwala sa Diyos. Ang dami hong ganyan. Kasi ang first fruit nasira. Nagpakasira siya o sinira siya. Strike the shepherd and the sheep will scatter. Yun po yung principle po niyan eh. Kung ano yung ugat, yun ang bunga. Lahat ng sanga magiging ganon. Pag nabubulok ang ugat, mabubulok na po yung buong sanga. That's the principle ng pag-aalay ng firstborn son, pag-aalay ng first fruit, pag-aalay ng tithe sa Panginoon, touch na. Okay? Romans 11:16 is a blessing and a warning to all of us.
Pattern. Do you want to follow the pattern na pinakita ng Bible? Loaded tayo ng verses about the pattern. The pattern for prosperity. Unang-una, iaalay mo ang buhay mo. Representing everything about your life to God. Okay? So, gusto ko pong balikan yung kwento. Doon po sa mga hindi nakarinig. No? Yung kwentong to, marami na pong nakarinig nito. Ito po ay inulit nung dumalaw ako kina Mary Ann, yung pong asawa niya. Sabi niya, Pastor, meron kang kwentong hindi ko malimutan eh. Kaya inialay ko yung buhay ko sa Lord. Kaya yung buong pamilya po ni Mary, ay nag-a-attend po sila sa ilang church as a family na. No? Ang sabi po ng tatay nila, Pastor, yung kwento mo tungkol dun sa missionary na pumunta ng forest, tapos yung native, hinahabol ng leon. Tandaan niyo yung kwentong yung Pastor? Tapos, yung sasagpangin na ng leon yung native sa Africa, yung missionary, naghahunting, may dalang baril, na baril niya yung leon, sharpshooter, patay. So, nailigtas niya yung native. Inuwi niya yung native sa kanyang mission camp at ginamot sa mga sugat, sa mga kalmot ng leon. At pagkatapos nung magaling na, pinauwi na po yung native. Nirelay niya yung kwento, hindi niya malimutan. Isang araw, habang nagbabasa ng Bible sa may biranda, nakarinig siya ng ingay. Tanda mo yung kwento, yung kinuwento ko sa inyo yan. Okay? Nakarinig ng ingay. Mamaya, tumambat sa kanyang harapan, uy, yung native! Dala yung mga hayop na alaga niya, yung mga kaldero, lahat ng mga gamit niya, dala niya, nandyan. Sabi niya, hey, why is like, what's that? Kasi, sir, dito sa aming tribo, kapag ang buhay mo ay tiyak na nakalagay sa panganib at kamatayan, yung nagligtas sa'yo, yun na may-ari ng buhay mo. Kaya andito yung buhay ko. Hindi na ako may-ari nito, ikaw na. Kaya alipin mo na ako simula ngayon. Iyon na yung buhay ko kasi sa totoo lang patay na ako dapat eh. Pero binuhay mo ako, niligtas mo ako sa tiyak na kamatayan sa kuko ng leon. Iyon na yung buhay ko. Kung yung native, binigyan niya yung buong buhay niya sa isang misyonero dahil lang niligtas siya sa leon, tayo pa kayang niligtas ng Diyos sa tiyak na kapahamakan sa impyerno ang hindi may bibigay yung buhay mo sa Diyos? Excuse me, hindi mo naintindihan yung buhay mo. Wala ka ng karapatan sa buhay mo eh. Hindi na ikaw may-ari niyan. Amen? Prove it to God that you understand His love for you. That He gave Himself for you, that you might be redeemed from the impending danger of hell. Now it's time for you to define love. Give yourself to God. Shall we all rise? Ang kwentong ito, isang napakagandang kwento. Itong kay Abraham na to. And when I studied this passage, it really impacted my life. Ano yung bagay na kaya mong hindi ialay sa Diyos? Gusto ng Lord, kitilin mo sa harapan niya. Ang anumang bagay na humahadlang sa paglilingkod mo sa Kanya. Gusto ng Lord, ialay mo, katulad ng kanyang anak. Meron ba ditong hindi pa nakapag-aalay? Ano yung bagay na iniingatan mo sa puso mo? Kaya hindi ka makapag-alay ng buhay mo sa Diyos. Panahon na! Don't delay! Don't negotiate! Don't argue with God! Now it's time to offer your life to God. Amen! Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Ialay mo sa Kanyang harapan ang buong buhay mo. Buong buhay natin. Wala tayong dahilan na anumang bagay na meron tayo na hindi natin dapat kitilin sa Kanyang harapan upang siyang maging Diyos na buhay, Diyos na tunay para sa atin. Kaibigan, kapatid, right there where you're standing right now, you talk it over to God. Don't leave this place without you surrendering everything to God and have the peace and the promise of God of blessing and multiplying. He will multiply the blessing upon your life. Kausapin mo ang Diyos. Amen.